Mahigit 100 Pilipino ang inilikas mula sa border ng Thailand at Cambodia sa gitna ng tensyon at palitan ng pag-atake roon. Muli namang kinausap ni US President Donald Trump ang mga pinuno ng dalawang bansa para sa tigil putukan. Nakatutok si Jonathan Andal. Muling umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa border sa nagpapatuloy na bakbakan ng Thailand at Cambodia na nagsimula noong Lunes nang may masawing sundalo ng Thailand nang sumabog ang isang landmine sa border na ayon sa Thailand ay inilagay ng Cambodia. Oktubre nang magdeklara ng ceasefire ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia matapos makapag-usap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya ngayong nagbalik ang tensyon, muling namagitan si US President Donald Trump na nakipag-usap sa dalawang panig. Sabi ni Trump, nagkasundo muli na magtigil putukan ng Thailand at Cambodia sa tulong na rin ni Anwar. Aksidente lang din aniya ang pagsabog at matindi aniya ang pagganti ng Thailand. Pero sabi ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul, hindi aksidente ang nangyari. Dahil dito, patuloy ang magiging aksyon ng kanilang militar hanggang sa wala na anilang peligro. Sabi ni Cambodian Prime Minister Hun Manet, nakipag-usap siya kina Trump at Anwar para muling magkaroon ng ceasefire alinsunod sa kasunduan noon sa Kuala Lumpur. Handa raw ang Cambodia sa payapang resolusyon. Dahil sa tensyon, lumikas sa mga nakatira malapit sa border sa takot na madamay sa palitan ng pag-atake. Ayon sa ating embahada sa Thailand, may lagpas 100 Pilipino sa border na inilikas dahil sa gulo. Karamihan ay mga guro na binigyan na ng ayuda ng embahada. Sa last count namin, 118 Filipinos na nasama sa pag-evacuate. At ligtas naman sila. Na ma-monitor namin, we are able to talk to them. Wala rin naman pong bakas ng takot o pangamba dito sa may SEA Games kasi halimbawa ito, ang daming tao na manonood ngayon ng volleyball game dito sa may Bangkok. Tapos yan, may mga police din, security na umiikot para magbigay ng seguridad dito sa mga spectators, yung mga manonood ng sports events. Tiniyak din ng embahada na ligtas ang mga atletang Pilipinong kasali sa SEA Games, lalo't malayo naman ang mga sporting events sa border provinces kung nasaan ang putukan. Mula rito sa Bangkok, Thailand, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.